Kaya't kinakailangan makinig ng mabuti upang maintindihan kung ano nga ba ang ating gagawin. Sa titing tinig ay mayroon akong mga larawang ipapakita na may katumbas na mga salita. Ngunit, mayroong mga nawawalang letra. Ang gagawin niyo ay hahanapin ninyo ang mga nawawalang letra sa pamamagitan lamang ng pagkwenta. Bawat letra ay may katumbas ng mga numero na makikita natin sa ating code, diba? Kapag nahanap niyo ng nawawalang letra, ay maaari niyo nang isulat ito sa harapan o dito sa mga blanco na nakikita ninyo dito. Alright? Naiintindihan? Okay. Sa puntong ito ay hahatiin po ang klase sa tatlong pangkat magsimula 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alright. Ang unang pangkat dito sa aking kaliwa, pangalawang pangkat sa gitna, at pangatlo naman dito sa aking kanan. Okay? Okay na ba ang lahat? Unang larawan para sa unang pangkat, pangalawang larawan naman ay para sa pangalawang pangkat, at pangatlong larawan naman para sa pangatlong pangkat. Simulan na ang ating gawain. Okay, at ang naunang at nanalong pangkat ay ang pangalawang pangkat. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Alright, pakibasa naman ang mga salitang nabuo natin. Kinship, pamilya, kasarian. Magaling. Ngayon, base sa mga salitang nabuo, ano kaya ang magiging paksa ng ating talakayan ngayong araw? Meron ba kayong mga ideya? Yes! Istruktura, maaari, malapit na. Ikaw naman. Bahagi ng ating lipunan, maaari. Alright, maraming salamat sa inyong mga sagot. Maaaring tama at malapit na maging tama, no? But ang ating magiging paksa ngayong araw ay tungkol sa istrukturang panlipunan sa Timog Silangang Asya. Magaling. Meron ba kayong mga ideya tungkol dito? So, ang mga salitang nabuo natin kanina, ang kinship, ang pamilya, at ang kasarian ay ang mga istruktura o ilang istruktura lamang sa sinaunang lipunan sa Timog Silangang Asya. Ngayon naman ay meron akong mga paumanhin. Bago tayo mapatuloy sa ating formal na diskusyon, ay meron tayong mga layunin na kinakailangan makamit pagkatapos ng ating diskusyon ngayong araw. Pakibasa, natutukoy ang katangian ng sinaunang lipunan sa pagkakamag-anak, pamilya at kasarian. Pangalawa, na ipapaliwanag kung paano nakaaapekto ang pagkakamag-anak, pamilya at kasarian sa pamumuhay ng mga tao. Pangatlo, na pahahalagahan ang katangian ng sinaunang lipunan sa pagkakamag-anak, pamilya at kasarian. Meron ba mga katanungan sa ating layunin? Wala na po. Ngayon ay dumako na tayo sa ating mga susunod pang gawain. Ngayon, meron ditong mga larawan sa harapan. Okay? Ngayon ay tatawag ako ng ilang mga estudyante upang magtanong kung ano ba ang inyong opinyon o kung ano ang inyong nakikita sa mga larawang ito. Yes, Ginoong Labuan. Para sa unang larawan, merong ikinakasal. Magaling. Dito, no? So, dito sa kasal o sa sakramento ng kasal ay dito nagsisimula ang pagbuo ng pamilya na kung saan ito ay dumadami o bumubuo ng madaming saling-lahi. Tama? Tama. Pangalawang larawan, masayang pamilya. Sino yon? Yes, tama. Masayang pamilya. Mayroong tatay, mayroong nanay, mga anak, lolo at lola. Isang masayang pamilya. Siyang tunay. Paano naman ang pangatlong larawan? Yes, Miss Itoy. Tama. Mayroong babae at mga lalaki na ginagampanan ang kanilang tungkulin sa kanilang bahay o di kaya sa lipunan base sa kanilang kasarian. Ngunit, tatandaan natin na hindi nalilimitahan ng ating kasarian kung ano man ang kayang gawin ng bawat
silang iba't ibang opinyon or di kaya desisyon. Ngunit makikita pa rin naman natin ang pagtutulungan at pagkakaisa. Naiintindihan ba? Alright, magaling. Pangalawang pangkat. Magaling. Maraming salamat, pangalawang pangkat. Bigyan naman natin ang pangalawang pangkat ng good job clap. Alam niyo ba kung paano gawin ang good job clap? Ganito lang yun. G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. Napakagaling. Maraming salamat, pangalawang pangkat. Sa pangalawang pangkat ay nagulat sila patungkol sa ano ang inulat ng pangalawang pangkat? Patungkol sa kasarian. Magaling. Sa kasarian, inulat nila ang tungkol sa mga gampanin o di kayo tungkulin ng mga kasarian sa unang bawat kasarian ng babae at lalaki, mapa-miyembro ka man ng LGBTQ plus A community, nararapat lamang na malaman natin na hindi naaayon sa kung anong kasarian ang meron tayo, kung ano ang kaya natin gawin sa ating lipunan. Kahit ang mga babae ay kayang maging isang pulis, kahit ang mga babae ay kayang maging isang bumbero, kahit ang mga lalaki ay kayang maging isang guro, kahit ang mga lalaki ay kayang maging isang fashion designer. Tama? Tama. Kung gayon ay makikita natin na ang bawat isa ay mayroon talaga iba't ibang kakayahan. Alright. Dumako naman tayo sa pangatlong pangkat. Alright, magaling. Maraming salamat, pangatlong pangkat. Bigyan naman natin ang pangatlong pangkat na hawak ko ang beat clap. Alam niyo ba kung paano gawin ang hawak ko ang beat clap, class? Hindi, ganito lang yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Alright. Napakagaling ng pangatlong pangkat. Sa pangatlong pangkat naman ay inulat nila o natuklasan nila o di kaya ibinahagi nila sa ating klase ang patungkol sa pamilya. Pamilya ang, ano nga ang pamilya, class? Pamilya ang siya pinakamaliit na unit ng ating lipunan. Magaling, ito ay ang pundasyon ng ating lipunan. Dito tayo pinakaunang natutong magmahal, rumespeto, at dito tayo unang gumanap bilang isang tao. Meron tayong mga gampanin bilang isang tao. Kahit ang pinakasabol, pinakamaliit na tao sa inyong bahay ay mayroong tungkulin. Kahit ang pinakamatanda, kahit ang pinakamatalino, kahit ang pinakamahinang tao sa inyong tahanan ay mayroong tungkulin. No? So, bawat isa sa ating pamilya o sa ating tahanan na tinatawag natin pamilya ay mayroong talaga mga tungkulin. Tama. Ngayon ay nakikita ko na halos kayong lahat ay mayroon ng mga ideya o di kayo mas naiintindihan nyo kung ano-ano nga ba ang mga istrukturang panlipunan sa sinaunang lipunan sa Timog Silangang Asya. Ngayon ay upang ipagpatuloy at mas maintindihan natin ang ating paksa ay magkakaroon tayo ng panibagong gawain. Handa na ba kayo? Alright. Ang panibagong gawain ay tatawagin naman natin rambulan sa bahaghari. Alright, familiar ba kayo sa rambulan sa bahaghari? Hindi. Okay, makinig ng mabuti.
bagong lalagyan. Ang katanungan ay maaaring sumagot ang kabilang grupo, ngunit sa iisang pagkakataon lamang. Hintayin lamang ang aking go signal or di kaya still kapag hindi nagsagot ang ibang grupo. Naiintindihan ba? Meron ba ang mga katanungan? Wala. Alright, simulan na natin ang ating gawain. Magaling! Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Ngayon naman, alright, sige, makinig na muna ng mabuti. Ngayon naman, sa puntong ito, magkakaroon tayo ng napakaikling pagsusulit ukol sa ating mga natalakay kanina lamang. Kumuha ng sangkapat na papel at ballpen. Okay? Handa na ba ang lahat? Kung handa na, sabihin handa na po kami. Handa na ba ang lahat? Alright, simulan na natin ang magsusulit. Huwag makipag-usap sa katabi. At tapos na nga ang ating oras. Magpapalitan na ng papel sa inyong katabi at wastuhan ng mga papel. Alright, tapos na bang wastuhan ng mga papel? Bilangin naman ang tamang sagot. 5/5. 5 hanggang 5. Alright, pwede nyo na ito ibalik sa mga nagmamay-ari ng papel. Sino dito nakakuha ng 5 puntos? Wow! Napakadami naman nakakuha ng 5 puntos. 4 na puntos. How about 3 puntos? Meron pa nakakuha ng 2 hanggang 0 na puntos? Wala naman. Alright, so nakikita ko nga na meron talaga kayong natutunan ngayong araw. Magaling. Okay, so, pakipasa ang mga papel sa harapan. Okay. At para sa inyong takdang aralin ay magsaliksik ukol sa 3 sistema ng pagkakamag-anak at ipaghambingin ang 3 gamit ang Venn diagram. Isulat ang inyong sagot sa isang short bond paper at maging malikhain sa inyong takdang aralin na iintindihan. Meron ba mga katanungan tungkol sa ating takdang aralin? Paano naman sa ating diskusyon tungkol sa estrukturang panlipunan? Wala naman. Kung naiintindihan, sabihin, gets out! May naiintindihan ba? Alright, maraming salamat. So class, lagi natin tatandaan na ang istruktura ng sinaunang lipunan ng Timog Silangang Asya ay siyang naging pundasyon sa ating pagbabago at sa ating pagkakaisa. Magsitayo ang lahat para sa ating panapos na panalangin. Inaanyayahan ko si